Pakinggan ang espesyal na pagtatanghal ng regional stations para sa pagdiriwang ng ika-72 taon ng katapatan ng ating Panginoon sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Hello ka-FEBC, happy 72nd anniversary sa ating lahat. Ako po inyong kaibigan dito sa 1062 DXKI, Miga Joy Kawayan Combatir. Magbibigay po sa inyo ng update ng ministry ng FEBC dito sa South Central Mindanao sa pamamagitan ng ating regional station 1062 DXKI. At kasama ko po ngayon ang ating station manager, si Pastor Alex Gunay, upang magbigay sa atin ng karagdagang impormasyon. Good morning sa inyo, Pastor Alex, at greetings niyo po sa ating mga tagapakinig. Magandang araw sa iyo, Miga Joy, at sa lahat na mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito. At binabati natin ang ating mga kasamahan sa FEBC. Happy 72nd year anniversary. Yes. Pastor Alex, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig ang patungkol sa ministeryo ng FEBC dito sa 1062 DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao? Ang 1062 DXKI, ang kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company. At ito ay itinatag noong December 1964. Yon ay sa pakikipagtulungan ng Far East Broadcasting Company at ng Philippine Evangelical Enterprises Incorporated, ang may-ari ng King's College of Marbel, headed by the late Reverend Jared Barker. So noon pa man, Pastor Alex, partnership na talaga with like-minded organizations and individuals itong ministry ng FEBC, kung saan kabahagi ang 1062 DXKI. Yes, Miga Joy. At noong mga panahon kasing yon ay naisip nila na bakit hindi magpatayo ng kauna-unahang radio station dito sa probinsya ng South Cotabato. At itong si Reverend Jared Barker, 10 ng kanyang mga kasamahan sa Philippine Evangelical Enterprises, that time ay they are running a school. At naisip nila na in partnership with Far East Broadcasting Company, ipoprovide nila yung tower, yung building, at yung lupa. At ipoprovide naman ng FEBC ang mga kagamitan, including the staff, ay magiging posible sa pagtutulungan ng FEBC at ng PEAI na magkaroon ng kauna-unahang radio station dito sa South Cotabato. At yun nga, na-realize siya at pinangalanan nilang DXKI. Ang word na KI ay galing sa pangalan ng paaralan, ang King's Institute. Pero nagkaroon din ng transition kung saan ang DXKI ay mayroon ng sariling lupa at saka nagkaroon ng sarili niyang tower. Dito naman ngayon sa Barangay Morales. Yes, yun ang unang location natin. At kung hindi ako nagkakamali, doon sa compound ng King's College, ang DXKI from 1964 to 1994, 30 years na nandun sa compound ng King's College. And later on, dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, nagkaroon ng land conflict doon sa area na kinatatayuan ng istasyon. Tayo ay nag-transfer ngayon dito sa bago nating location dito sa Barangay Morales, Siyudad ng Coronadal. At ang building ay ginawa at na-inaugurate noong October 26, 1996. So, maraming panahon na ang nagdaan at maraming buhay na rin ang nabago. At isa po si Pastor Alex sa mga buhay na binago ng Panginoon sa pamamagitan ng DXKI. Can you share to us, Pastor Alex, ang inyong personal testimony? Yung mga panahong yun kasi ay naghahanap ako ng trabaho. Hindi ko alam na ang DXKI ay hindi lang pala siya ordinaryong radio station, kung hindi it's a missions radio. At nung time na yon, tayo ay siyempre sa lumang pagkatao pa natin, medyo nagtaka ako, bakit ba ganito yung istasyon na ito? Kasi at that time ay nag-training, nag-a-apprentice, ganon. Kasi nga,
electronics yung linya ko, at the same time radio operator. Nung time na yon, sabi ko, ano bang klaseng istasyon ito? Bakit yung mga pananalita ko ay dapat ay hindi ako nagmumura, ganon. Dapat yung pananalita ko ay wholesome yung language na lumalabas sa aking bunganga, ganon. Kaya nagtaka ako doon, bakit ba ganito yung station na ito? I realized na it's a missions radio. Ayun. And sa kalooban ng Panginoon ay natanggap ako. Hindi naman naging madali ang aking pagbabago, pero every time na ako ay nagjo-duty, ay nakikinig ako sa mga programs. At yung mga programs na yon ang bumago sa akin. Parang in a way, na-disciple ako ng programs every time na may duty ako. Sermon after sermon, I'm listening sa salita ng Panginoon. Yon. Nagkaroon siya ng unti-unting pagbabago. So napag-alaman ninyo na ang station na ito ay ibinabahagi si Kristo na nagbibigay ng tunay na pagbabago. Yes, oo. At hindi siya overnight change sa life ko, pero instrumental talaga yung DXKI because every time na may duty ako bilang technician, yun nga, parang nakikinig ako sa sari-saring mga pastor sa mga programs na yun. So sa isang gabi halimbawa na mag-duty ako, hindi bababa sa 3 pastor ang aking mapapakinggan. At syempre, hindi basta-basta mga pastor yon. Si Charles Swindoll, si Warren Worsby, at syempre ang musical program na nakahiligan ko talaga ang Haven Abreast Ministries, na hindi lang siya basta music, kung hindi music and words na talagang magmi-minister sa iyo. Talagang titimo sa iyong puso ang mga salita dahil napakaganda talaga ang mga awitin, nakaka-bless, at ang mga mensahe na in-share in between the songs. So, marami po tayong mga tagapakinig na ganon din po ang kanilang naging testimony na binago ng Panginoon ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Yes, oo. Dahil kagaya ko ay marami ring mga tagapakinig tayo na nakikinig lang sa radyo, but then yung mga mensahe na narinig nila produced a life change sa kanila. Mga pagbabago ng desisyon, and at the same time, yung pagbabago ng desisyon nila ay nagkaroon ng positive transformation effect sa kanilang buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen to that. Ngayon po ay pakinggan natin ang ilan sa mga testimony ng ating mga masugid na tagapakinig na napagpala ng ministeryo ng FEBC dito sa 1062 DXKI. Ako po ay si Leia Manalo Dumadapat, 51 years old, nakatira sa Barangay Sinsala, Bayan ng Surala, South Cotabato. Ako po ay nakikinig sa FEBC through DXKI sa loob ng 30 taon. Sa pandemic na ating nararanasan ngayon, nagdudulot ito ng kahirapan, depresyon at pagkagahaman. Sa tulong ng FEBC sa kanilang programa, sila ay nagbibigay lakas sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at nagbibigay aliw sa atin. Sa aking buhay, hindi ko maiwasan na mag-alala, makadama ng takot at manghihina. Sa aking pakikinig sa mga programa ng FEBC, patuloy silang nagbibigay gabay at naghihikayat na magpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoon sa anumang sitwasyon. Kagaya sa programa ng Daybreak na pinangungunahan ni Pastor Alex, isa ito na nagpapalakas at nagbigay inspirasyon sa espiritual na aspeto ng buhay ko. Sa mga programa ng FEBC, kami nagagalak at nagkaroon ng kalakasan sa pagharap nitong pandemic. Tunay ang dakila ang ating Panginoon sa lahat ng oras at sa binubuo ng FEBC. Dalangin ko na sa tulong ng Diyos sa FEBC, maraming tao pa ang matutulungan na patibay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at nabigyan ng pag-asa na may Diyos na nagmamahal sa atin. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa binigay niya na oportunidad na mailahad ko kung gaano siya kadakila sa buhay ko sa tulong ng FEBC. Patuloy akong nanalangin na naway pagpalain ng ating Panginoon ang lahat na bumubuo at sumusuporta sa programa ng FEBC. Sa Diyos ang lahat na papuri at pasasalamat. Happy 72nd Anniversary FEBC. God bless you. Sa lahat ng sandali,
Ako po ay si Lucina Hukamin, 71 taong gulang, katira sa Purok Acob, San Isidro, lungsod ng Coronadal. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa 55 taon pakikinig sa FAB Cetro sa DXKI. Mas nakilala ko po ang ating tagapagligtas at patuloy pong nagpupuri hanggang sa kanyang pagbabalik. Ngayon sa panahon ng pandemyang ito dulot ng COVID-19, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ginamit ang FEBC DXKI sa pagtulong sa aming buhay espiritual at sa paghihikayat sa amin na magtitiwala sa Kanya at patuloy na magbabasa ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, kapag hindi ako makarinig ng FEBC, parang kulang ang buhay ko. Praise the Lord sa FEBC DXKI. Ako po ay patuloy na nananalangin sa gawain ng ating Panginoon na ito po ay magpapatuloy sa pagpapahayag ng kaligtasan sa buong mundo at marami pa mga tao ang makakakilala sa ating buhay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos sa walang hanggan. Sa Diyos ang papuri. Happy 72 anniversary FEBC. Ako po si Ningning Borgel from Poblacion, Santo Niño, South Cotabato. 6 years na po ako nakikinig ng FEBC and DXKI po. Strong po ang faith dahil po sa FEBC, DXKI. Strong peace of mind, kayang harapin lahat ng mga negative na nagiging positive po sa buhay. Naisip ko po sa FEBC, DXKI. Thankful po ako sa FEBC, DXKI kasi po noong nagkasakit po ako almost 2 years sa FEBC, siya po nagbibigay ng lakas loob sa akin. May faithful kay God, lumaban sa sakit at maging mahinahon po pagkagising at bago matulog po. Ratings ko po sa FEBC, happy 72 anniversary, glory to God. FEBC, more blessing, more program, more souls. Thank you po sa lahat ng FEBC, DXKI staff, and sponsors. God bless po. Sila po ay iilan lamang sa mga nagpatotoo at marami pa tayong mga tagapakinig na tunay nga pong napagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng ministeryo ng FEBC. At isa nga po dyan ang ating station manager mismo. Balikan natin si Pastor Alex sa kanyang patotoo at kung paano siya patuloy na ginagamit ng Panginoon sa ministeryo ng radyo dito sa 1062 DXKI. Maraming taon nagdaan, nag-umpisa po kayo bilang isang operator. Yes. At later, naging chief tech. At ngayon ay station manager at tinawag pa kayo ng Panginoon sa kanyang gawain bilang isang pastor. Yes, Mega Joy. Parang hindi na rin na naiwasan talaga na parang doon papunta kasi nga dahil din sa ministry na hubog tayo sa broadcast at the same time sa technical side ng broadcast. So napakarami tayong mga naging experience. At siyempre yung natural talaga na love natin sa salita ng Panginoon kaya tayo ay nag-decide na maging pastor. Marami po kayong nasaksihang mga challenges habang kayo'y nandito sa DXKI simula nung napasabak kayo sa ministeryo na ito. Nakita nyo po yung difference ng challenge ngayon sa panahon na meron tayong kinakaharap na pandemya at yung mga experience natin na challenge in the past. Marami, Mega Joy. Kasi nga yung Far East Broadcasting Company ay faith-based organization at tayo ay non-commercial, non-profit. Kaya may mga panahon na nakikita ko na yung resources natin ay kinukulang, nade-deficit tayo. Pero sa pagdaan ng mga panahon ay nakita ko kung paano tayo sinusustain din ng Panginoon. Hindi siya yung parang nagiging madali. May mga panahon talaga na hirap, pero by the grace of God, by the mercy of God, tayo ay nagpapatuloy
pag-broadcast ng salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, God has faithfully provided. No? In terms of provision, talaga yun ang number one na challenge. Practical na provision, mga pambayad sa kuryente, mga ganon, mga gastusin. So, ang Panginoon ang gumawa ng pamamaraan sa pamamagitan ng mga taong kanyang ginagamit para mag-provide sa DXKI ng mga practical na resources. Yes. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago at ang kanyang katapatan ay nagpapatuloy. So ano po ang challenge na kinakaharap natin ngayon sa gitna ng krisis na dala ng pandemya ng COVID-19? Siyempre ang krisis na kinakaharap natin first and foremost dahil nga itong pandemya na ito, yung COVID-19 ay nagkaroon ng epekto hindi lang sa ating health, sa ating medical world, sa larangan ng medisina, kung hindi nagkaroon din siya ng economic effect. In other words, naapektuhan talaga yung operation natin bilang isang non-profit, non-commercial and faith-based organization. Nakita natin na talagang down yung ating mga donation, and it's understandable kasi nga looking at history, yung mga ganitong pangyayari na umaapekto talaga sa buong mundo ay nagkakaroon ng matinding dagok sa ekonomiya ng ating bansa. So ano po ang mga adjustment na ginawa natin sa ating operation? Yun, siyempre bilang media organization, kailangan nating somehow ay magpatuloy dahil tayo ay masasabi natin na tayo ay parang mga frontliner na rin in terms of providing yung impormasyon, mga tama at accurate na impormasyon kasi nga ang dami-daming mga fake news ngayon. Ang dami-dami tayong mababasa, especially sa social media na siyempre pag nabasa mo yon, pag medyo hindi ka naging critical sa iyong paniniwala, sa iyong mga dapat na paniwalaan, ay talagang magkakaroon ng maling feeding yung mind mo. Kaya tayo naman, yun ang ating goal na dapat sa panahong ito, as we broadcast the Word of God, we also broadcast relevant, timely, and accurate na information. Kaya naman in-extend natin yung ating mga current affairs program, mas hinabaan natin yon para maging relevant tayo sa ating mga tagapakinig. Yes, oo. Nagkaroon tayo ng mga adjustment, no? Sa mga programs natin, tayo ay nagkaroon ng posture na parang yung first response radio na merong nangyayari ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. And right now ay tayo ang may kapangyarihan na mag-spread ng informasyon. So we have to decide na kailangang i-spread natin yung mga timely, accurate, relevant na information kahit na kailangang i-revise natin yung ating programming. Pero binabalanse natin yun, Pastor Alex, ng encouraging Word of God para mapalakas pa yung ating mga tagapakinig sa kanilang pananampalataya. Yes. We broadcast words na mag-minister sa kanila spiritually, but at the same time, siyempre, dahil tayo ay mga tao, we also broadcast words na mag-minister din on a practical manner. Kagaya ng paano natin ingatan ang ating physical na pangangatawan, ano yung mga kailangan natin gawin para mapangalagaan natin ang ating kalusugan. Yon. So, kailangang ma-broadcast natin yon. Isa rin sa mga programa natin na nagpapatuloy ay ang ALS on Air. Malaking challenge sa ating Department of Education ang pandemyang ito kung paano maipagpapatuloy ang pag-aaral ng ating mga estudyante sa gitna ng threat ng COVID-19. Pero dito po sa 1062 DXKI, nagpapatuloy po ang ating radio-based instruction sa pamamagitan ng ating partnership sa Bureau of Alternative Learning System ng DepEd Coronadal Division. At narito po ang mensahe ni Ma'am Liza Rowaro, ang ating ALS instructor. Actually, malaki ang impact ng 1062 DXKI
na kung saan iniere ang ALS on air sa ating mga estudyante. Kahit na wala pa yung pandemya, malaki na talaga ang epekto ng FEBC 1062 DXKI sa buhay ng ating mga estudyante. Sa totoo lang, Miga Joy, marami tayong mga estudyante ang nakapagtapos na dahil sa programang ALS on Air na iniere dito sa DXKI. At ang programa kasi na iniere dito is nakakarating siya sa iba't ibang lugar ng hindi lang ng South Cotabato, nakakarating tayo hanggang Sultan Kudarat, Sarangani at sa iba pang lugar. And actually itong Alson Air na kinater ng DXKI, nagpapasalamat kami dahil binigyan nyo kami ng lugar dito na maging part ng program and naging partners tayo. Kasi previously, marami na tayong mga nakakapasa ng mga estudyante, nakapagtapos sila ng elementarya, ng high school dahil sa programang ALS on Air. And ngayon namang may pandemya and lahat naman tayo nag-a-adjust sa pagdating sa pag-deliver ng education. And syempre, bilang magulang, may mga agam-agam din ako kung papupuntahin ko ba sa school, personal yung aking anak. Pero andun yung pagiging guro ko din. And kaya nga meron tayong mga platforms na ino-offer para pagpipilian ng mga magulang kung paano ang learning delivery na gagawin sa kanilang mga anak. And malaki ang tulong ng 1062 DXKI pagdating sa pag-aaral, particularly ng ating mga ALS learners. And dati kasi parang lang ito exclusive siya sa radio-based instruction program ng ALS ng Department of Education. Ngayon naman is parang magiging part na siya kahit nang sa formal school, magiging part na siya ng instructional delivery, no, yung radio-based instruction program, lalo na sa panahon ngayon na may pandemya tayong kinakaharap, hindi kailangan ng estudyante na pumunta physically sa paaralan. Kung hindi, all they have to do is makinig sa mga tinuturo over the radio at talagang naaabot yung mga lugar na malalayo. Kasi hindi naman lahat may access sa internet. Yung iba naman, walang kakayahan na bumili ng cellphone. Pero meron silang radio. At may mga lugar na talagang ang nakukuha ng kanilang signal ay ang FEBC. No? So, meron talaga silang platform na magagamit sa kanilang pag-aaral kapag sila ay nakikinig sa 1062 DXKI. Actually, yung mga learners natin na nakikinig dito sa 1062 DXKI ay hindi lang ALS on Air ang kanilang pinapakinggan. No, nakikinig din sila ng ibang mga programa. Sinasabi nila na napakagandang makinig dito dahil nakaka-inspire din. No? Wala yung mga nakakapaligalig na mga komento sa mga pangyayari. Ganun. And another thing is, they have the chance na makapakinig ng mga salita ng Diyos. Actually, Miga Joy, hindi lang siya sa learners lang. Meron ding mga teachers din na nakikinig sa programa. At pinagpasalamat natin yan sa Panginoon na hindi lang yung captured audience natin, kundi yung iba pa ay naengganyo din nating makinig at ma-inspire. Ano na lang po ang inyong message para sa 72nd anniversary ng FEBC? Okay. Sa FEBC, 72 years in existence, yun ay malaking pagpapala mula sa Panginoon. And maraming salamat dahil sa kabila ng lahat, we know na hindi din ganon kadali magpatakbo ng isang istasyon. And
maraming salamat dahil sa kabila ng lahat, maraming pagsubok ang naharap, I believe, ng FEBC nalampasan dahil sa Panginoon. And sana po ay magpatuloy kayo sa sa mga magagandang gawain na ginagawa ninyo at sana ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon and patuloy na maging blessing and nagpapasalamat din kami dahil naging parte po kayo ng buhay ng aming mga estudyante. Happy 72nd anniversary. Nagpapatuloy din po ang ating mga programa para sa mga indigenous people group dito sa Mindanao. At isa po dyan ang Bong Café Duata na sa loob ng ilang dekada ay nagpapatuloy na nag-i-inspire sa ating mga IP communities. Narito po si Sir Bert Labuaya para sa ating programa Sablaan People Group. Nakakatulong ng malaki sa mga katutubong Blaan at Tiboli ng South Central Mindanao through 1062 DXKI ang FEBC. Ito ay nagdadala sa atin o naghahatid sa atin ng malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang paraan, kagaya ng musika, yung isang dulang talikalang lagot, maging mga balita at mga programang lokal at mga ibang programa pa na nagbibigay impormasyon sa aming mga katutubo. Sana ituloy lang ang programang Bong Café Duata dahil malaking tulong ito sa mga indigenous peoples natin, mga katutubong Blaan ng South Central Mindanao. Natutunan natin dito ang mga practical na gawain sa pamagitan ng mga lokal na talakayan at sa mga isyong may kinalaman sa buhay ng mga IP natin. Siyempre, hindi nawawala ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay inspirasyon sa aming mga katutubo upang magpapatutuo at maglingkod sa ating buhay na Diyos. Maraming salamat po sa paggamit ng Panginoon sa Far East Broadcasting Company at sa mga namumuno rito, Sir Dan Andrew at sa kanyang mga kasamahan. At yung partnership din ni FEBC sa programang Bong Café Duata. Bilang partner, kami po ay nagpapasalamat dahil sa pamamagitan nito na ihatid natin ang salita ng Panginoon, na paramdam natin sa mga katutubo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sa FEBC po, happy 72nd anniversary. Purihin po ang Panginoon mula po sa programang Bong Café Duata. Ako po si Bert Labuaya, Lawil, Far East Broadcasting Company. Tunay nga pong ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng mga katuwang sa ministeryong ito upang tayo'y makapagpatuloy. Sa pamamagitan ng ating mga partnership, nagiging mas magaan ang gawain. Sa huling bahagi ng ating update mula dito sa 1062 DXKI, balikan natin ang ating station manager dito sa 1062 DXKI, si Pastor Alex Gunay. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig ngayong 72nd year anniversary ng FEBC? Ang FEBC kasi nung nagsimula ay talagang siya, Mega Joy, missions radio. Ang kanyang layunin ay Christ to the World by Radio. So it was founded by a missionary. Yun ay naitatag dahil mahal niya ang Panginoon at gusto niyang maipahayag sa buong mundo ang salita ng Panginoon, ang gospel ng Panginoon sa pamamagitan ng radio. Yun ang medium. So sa pagdaan ng maraming panahon, ganun pa rin ang ating layunin. Although the times are changing, the methods are changing, ay hindi nag-iiba ang ating mensahe. Ganon pa rin. And it's Christ to the world by radio and through other media right now dahil nagkaroon na ng mga development sa transmission at communication. Kaya naman, nagpapasalamat tayo, Mega Joy, dahil tayo ay nakapagpapatuloy sa ating broadcast, hindi lamang sa ating layunin, kung hindi dahil rin sa mga taong
nasa likod natin, mga taong ginagamit ng Panginoon. Dapat malaman talaga ito ng mga tagapakinig na kaya natin nagagawa ito dahil may mga taong nagmamahal sa ministry ng Panginoon at yon ang ginagamit ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy. Dahil nga, in order to broadcast God's Word, kailangan mo ng mga gamit, kailangan mo ng mga equipment, gano'n. Kailangan mo ng funding. So, iyon, nagpapatuloy tayo sa pag-broadcast because God is using many, many people and churches and other organizations to sustain us in our ministry. So, yun ang malaking challenge, Mega Joy, sa ating operation. At nagpapasalamat tayo sa bawat isang patuloy na nananalangin sa ministeryo ng FEBC at sumusuporta. Yes, oo. Salamat. Maraming salamat. At hindi namin ma-mention lahat ang inyong pangalan, pero it doesn't need mentioning actually dahil alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang mga taong kanyang patuloy na ginagamit. At sa atin naman, we can just wonder on how God is mightily using these people para maipagpatuloy ang ministry ng FEBC. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na meron tayong pandemic at apektado tayo economically, hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong mundo, but God is still working mysterious and miraculous ways on how to sustain the ministry of Far East Broadcasting Company. Amen. Kaya inaanyayahan ka namin, kaibigan, na maging katuwang sa gawain ng Panginoon dito sa FEBC Radio. Ika nga, sa gawaing pagbimisyon, we are in this together. Happy 72nd anniversary ka-FEBC. Tunay ngang naranasan natin ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoong Diyos.